Isang mapayapang araw sa ating lahat ngayong National Peace Consciousness Month mula rito sa The Working President. Para sa episode natin this week, aming ihatid ang ilang mga ulat sa naging pagkilos ni Pangulong Arroyo nitong linggo. Ang edukasyon na isa sa mga prioridad ng Pangulo kaya't may magandang binalita ang Presidential Task Force on Education tungkol dyan. Ayon sa report ng PTFE, mula 2001 hanggang 2008, may mahigit 180,000 na guro ang nakakuha ng training para sa pagtuturo ng math, English at science. Meron na ring 95,000 classrooms na naipagawa sa buong bansa at 60,000 na bagong trabaho ang nalikha para sa mga guro. Ngayong buwan ng Setyembre, nais naman naming batiin ngayon ang lahat ng mga empleyado ng pamahalaan dahil sa kanilang pagsaserbisyo sa bayan. Ipinagdiriwang natin ang 109th anniversary ng Philippine Civil Service at dito, kinikilala ang mga katangi-tanging manggagawa ng gobyerno, ang dangal ng bayan, lingkod bayan at pag-asa awardees. Sa okasyong ito, may maikling mensahe si Pangulong Arroyo para sa lahat ng civil servants sa Pilipinas. Maligayang anibersaryo ng Serbisyo Sibil. To our nation's unsung heroes, we pay homage once again. You demonstrate your dedication to your work and your patriotism daily. Mahalagang kilalanin ng lahat ang makawani at opisyal na masigasig at tapat na tumutugon sa mga pangangailangan ng sambayanan. Ginagalang ko kayo at ito ay pinakita natin sa madalas pagtaas na inyong mga sweldo o allowance sa panahon ng ating administrasyon. Nakaya natin ito dahil sa walang patid na kaunlaran galing sa mga reformang pang-ekonomiya na tulong-tulong na pinatupad ng makawaning pamahalaan. We commemorate Civil Service Month at a time when the world has been shaken by the global economic crisis. 2/3 of the world went into recession, but we are one of the 1/3 to have withstood the onslaught and kept our growth positive. Thanks to our reforms and the hard work of our civil servants, our economy is stable and strong. Growth is picking up, inflation is low, and we are ready for the economic rebound. So overall, let us be bullish about our prospects for a solid recovery. And this is because of our committed public servants who respond swiftly to the needs of the people, who aim to give more and better than before, and who tirelessly work to realize the aspirations of the Republic. Sa anibersaryo ng Serbisyo Sibil, nagpupugay at nagpapasalamat ang lahat sa mahigit sa 1,400,000 lingkod bayan ng Pilipinas. Salamat sa walang sawang pagbibigay ng serbisyo at sakripisyo. Salamat lalon-lalo na sa makahanay na nagpakita ng katangi-tanging paglilingkod. Let us continue to work together to beat the odds in building a better Philippines through republic service. Mabuhay ang civil service ng Pilipinas. Maligayang anibersaryo muli sa lahat ng mga manggagawa sa gobyerno. Ang rehiyon ng Bicol ay mapalad dahil sa pakinabang nito sa isang major road project ng Department of Public Works and Highways. At yan ang Rolando Andaya Sr. at Carino Highway sa Camarines Sur. Narito ang kabuuan ng aming ulat sa mahalagang road infrastructure na yan. Sa atin ito. Itong lalawigan ng Camarines Sur, matatagpuan sa rehiyon ng Bicol sa Luzon. Nasa pagitan ng Camarines Norte at lalawigan ng Quezon. Malaki na ang naging pag-unlad sa lalawigan ng Camarines Sur, lalo na sa usapin ng infrastruktura. Ito ang napakahabang Rolando Andaya Sr. Highway. Ito ang sentro ng lansangan patungo sa rehiyon ng Bicol at gateway patungong Visayas at Mindanao. Dumaan na sa maraming rehabilitasyon ng Andaya Highway at sa kasalukuyan, maayos na ito sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways Regional Office 5.
Ngayon po, pinaayos ko po yung Quirino Highway, yung Andaya Highway natin. May in-orderan ko po. Actually po ngayon, nagpa-patching sila ngayon. Lahat po ng mga national road natin ngayon, inaayos natin. Kaya especially itong Andaya Highway. Dahil nalalapit na po ang Piña Francia Fiesta, kailangan maraming magbibiyahe dyan. Kaya kailangan zero pothole tayo ngayon. Sa panunungkulan ni Congressman Diosdado Dato Arroyo, nabigyan ng mas malawak na pansin ang pagsasaayos ng Andaya Highway mula sa munisipalidad ng Del Gallego hanggang sa sentro ng Kamsur sa bayan ng Pili. Napakahalaga po. Ito yung nung panahon po. Ang biyahe lang po papuntang Bicol sa train. Nung mayari po itong Andaya Highway, halos lahat po magmula sa hanggang Sama, hanggang sa dulo po, dinadaanan ito. Napaka-importante po nito. Kaya po nagawa ito. Nagkaroon po tayo yung tourism po natin dito na develop. Saka yung mga gulay natin, at least napapapunta na dadala na po sa Manila. Maging ang lungsod ng Naga sa Camarines Sur ay nakakaranas na din ng pagsisikip ng trapiko dahil sa mas maraming sasakyan na bumabiyahe mula Maynila patungong Kamsur. Ay, tulong sa amin ang Andaya Highway. Ngayon, dati inaabot kami ng 3 hanggang 4 na oras bago makalabas. Ngayon, mga 2 oras o 2.5 hours na lang. Medyo mabilis na kasi konti na lang ang lubak. Malaking ginhawa sa mga pasahero ang maayos na kalsada dahil naging mabilis na ang pagbiyahe mula Maynila patungong Bicol Region. Maganda na talaga ngayon ang daan ang gawa ng hindi na masyadong lubak-lubak, hindi katulad ng dati na yung maraming lubak, trasado talaga ang biyahe. Pero ngayon, mas maganda na. Mas mabilis. Maging sa sektor ng mga magnunyog at negosyante, napakalaking tulong ang maayos na kalsada, lalo na ang Andaya Highway. Maganda naman ang paglabas ng produkto. Mabilis na. Hindi na abalang masyado. Dati nung una, nadaan kami sa release. Pinag-i-skid pa. Pinapaila pagkalabaw hanggang Kulakling. Kalabaw? Oo, ang Cobra. Uliksi. Dahil na dadala na lang ng 1 oras na kalahati. Gabi pa, hindi pa nakadating kami. Mula nang malagyan ng kalsada ng Andayang ito, pilis-pilis na biyahe. Ito naman ang Quirino Highway na sakop ng lalawigan ng Quezon. Dumaan na ito sa maraming rehabilitasyon at pagsasaayos. Ayon kay DPWH Quezon District 4 Engineer Ronel Tan, tapos na ang mga pagawain sa Quirino Highway upang magliligtas itong lansangan, lalo na ngayong buwan ng Peña Francia. Sa kasalukuyan naman ay maayos naman ito ngayong Quirino Highway dahil nga naging itong mga nakaraang araw, nakalipas na mga ilang taon ay naging dire-diretso naman yung trabahong ginawa dito. Mapapansin ninyo nung bago yung administrasyon ni Presidente ay talagang malaki ang diferensya nitong kalsadang ito. Pero nung mag-umpisa, nung ito yung sa maipagmalaki nga ng isang administrasyon ni Presidente na ito ay nailagay sa maayos ang kadalagayan dahil nga sa suporta ng ating Secretary Daniel ng ating Presidente. Patuloy ang maintenance work sa mga lansangan upang maagapan ang pagkasira ng lansangan dahil na rin sa mga overloaded na truck. Actually, nung mga nakaraang pag-meeting namin ng aming Director Segit, kasama na rin sa Secretary, actually, meron kaming isang proposal nga na si Secretary naman ay pinayagan na ating Secretary dahil nakita rin nga niya yung pangailangan. Maglagay kami ng weighbridge dito sa pagpasok ng Quirino Highway. Meron na rin kami nihanda na lote na pwedeng pagtayuan dyan. Hinihintay na lang namin yung pakulang pundo para sa pagbili ng machine, yung weighing na gamit sa weighbridge station at iba pang mga kailangan gawing infra structure para doon sa pagpapagawa ng weighbridge. Pero more or less, meron ng tagubilin ng ating secretary nga, ng ating director para gawin yung weighbridge dyan para makontrol at magkaroon ng medyo talagang control yung pagdaan ng sobrang mabibigat na sasakyan sa lugar na ito na kung saan nga ay nakakasira ng ating kalsada.